Good morning mga ka-BTV. Pag-usapan natin ang mga trending na issue at balita dyan sa Pilipinas. Ayun na nga po mga ka-BTV. Natuloy na po ang hearing ng 18 Marines about po sa issue ng flood control corruption sa Pilipinas. At nagkaroon nga po ng baliyahan pa bago po nag-umpisa ang hearing na itong si John Vic Remulla ay hinarang po itong 18 Marines papasok ng session hall ng Senado. At nagsinungaling pa nga itong si John Vic Remulla sa kanyang interview. Ginagawa pang tanga talaga yung sambayan ng Pilipino. Kitang-kita naman mga ka-BTV sa video na talagang hinarang niya at binukas niya yung kanyang dalawang braso para harangan na makapasok ang 18 Marines kasama itong si Senador Robin Hood Padilla at si Ma'am Pia Cayetano. Ngunit hindi po nanaig itong si John Vic Remulla. Nakala mo kung sino. Ayun, nakapasok din po yung 18 Marines kahapon. At dito nga isiniwalat lahat ng 18 Marines ang kanilang nalalaman at ang dami pala talagang sangkot at nakatanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala ayaw na ayaw nilang mabuksan ulit ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Ma'am Pia Cayetano at Senador Marcolita. Pakinggan po natin ang kanilang mga revelasyon. Palabas na ako eh. This setup, this bigla na lang a whole gang went up and I didn't have any security with me, nothing. So it was a tough. I was trying to block. I think that I blocked them alone. Okay. Thank you, sir. Meanwhile, Magandang umaga po sa inyong lahat. Let me start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw si guest. Sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok po siya. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko doon sa ating resource person, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon, kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ho akong papaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila.
The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ko kayo 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate President Pro Temp, Acting Senate President. Paano nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President Pro Temp. I also say this for the sake of our staff na litong-lit na sa ginagawa ng mga kasama natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question niyo nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaluwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat na ng versions na ginawa ko. So valid po itong pag-create natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka maya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala sa isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264 restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions, or any political board, or city or municipal council or board. Article 144, as amended by Commonwealth Act 264 as restored by EO 187, disturbance proceedings, the penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees division thereof, or any provincial board or city municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3,
Letter E, to have general control over the session hall, the antechambers, corridors, offices of the Senate. Nandyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employee shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam nyo kung anong tama't mali. Dun sa hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided, hereafter provided, President, a President pro tempore, a Secretary, a Sergeant at Arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, the duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po. Sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun.
Sayang lang kasi ang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later. I will be able to stay for a while. There. Thank you. Bago mag-campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ano Magandang umaga po yun. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, so, Your Honor. Correct. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, sir. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumulbong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Pero Basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung ko kotse sa parking lang kayo, sas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon. Yung, Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadaan dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga palan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Acto at nandito siya nung Martes. Martes at this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 4.3. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. At biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may anong kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila boss sa Lico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila,
paglabas po, may mga bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera meeting. Yung babae rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Lady de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, ano, kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit Nga. siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lisis po kami dyan kasi, Your Honor, nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi, kaya na sama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit niyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya raw sa representative saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baroa, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, Townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Kong-hun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Nagsasalita sila sa House of Representatives. Matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo ito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan patibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon.
Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, Oo. maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong aga, sapagkat ito naman ay nasusulay inyong pinagsama-samang salaysay, pero mapagbabatayang... Ito noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Rosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa truck sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman... So lahat ng nabanggit nating public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, receive these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, inakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa na maibibigay po namin sa Chairman, inyo. I think ang ibig sabihin, Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or tatlo, no, tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun iba. Yeah. Oh no. Ito ko na tinamin yung baila ng mga inakabe. Labing walong tinig. Kahapon sa pagdinig, buong bayan nakatingin. 18 marinero may kwentong gustong sabihin. Mga pangalan ay lumutang sa gitna ng usapin. Mga opisyal ng gobyerno nasa sentro ng tanawin. Mga dokumento't salaysay inilatag sa harapan. Mga tanong ng sambayanan naghahanap ng kasagutan. Sino ba ang may pananagutan? Sino ba ang dapat managot sa bayan? 18 tinig ang sumigaw. Katotohanan ay nais ilaw. Kung may sala dapat lumitaw. Walang mataas, walang malakas na di mananagot sa batas. Ang sigaw ng bayan ay malinaw. Usisya'y wag nang ipagkait pa. May mga alikasyong mabigat na ibinunyag. Mga senador kung resista at opisyal na nadawit agad. At sa gitna ng usapan, may pangalang binanggit. Ngunit ang bayan ay naghihintay ng ebidensya magpapatibay ng lahat. Hindi chismis ang kailangan, hindi galit na walang laman, kundi buong katotohanan para sa kinabukasan. Sa bawat pisong ninakaw, kung totoo man ang paratang, dapat itong maibalik sa sambayan ng dahil walong tinig ang sumigaw. Katotohanan ay nais ilaw. Kung may sala dapat lumitaw. Walang mataas, walang malakas na di mananagot sa batas. Ang sigaw ng bayan ay malinaw. Hustisya'y wag nang ipagkait pa. Hindi kulay, hindi kampo, hindi pangalan ang laban, kundi dangal ng bayan at kinabukasan. Kung may inosente, dapat
sa madla. 18 tinig ang narinig, sa Senato'y umaling ang tinig, hanggang katotohanan ay sumilip. Hindi titigil ang taong naghahanap ng sagot. Pilipinas, bumangon at magmasid. Katotohanan ang siyang mananaig. 18 tinig ang sumigaw, katotohanan ay nais ilaw. Kung may sala dapat lumitaw, walang mataas, walang malakas na di mananagot sa batas. Ang sigaw ng bayan ay malinaw, husisya'y huwag nang ipagkait pa. Tito Uli, Kinawi, 18 tinig. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!